Ito daw pong si PBBM ay nagsalita na at gusto daw po mga kababayan ni PBBM na bigyan muli ng pwesto sa gobyerno. Ito pong si dating Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Benhur Abalos. So ibig sabihin, malaki ang posibilidad mga kababayan na bumalik ulit sa gobyerno ni PBBM etong si former DILG Secretary Benhur Abalos. Kaya nga mga kababayan, nakuha kung akong tatanungin, mas maganda ibalik ulit siya dun sa DILG para nang sa ganun mga kababayan, lahat ng mga pugante mapaguhuli na at maaresto na. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, si Secretary Benhur Abalos talaga ang isa sa naging sekretary ng DILG na marami po talagang nagawa. Maraming naipakulong na mga big fish. Kaya nga para sa akin, mas maganda kung siya po ulit ang gagawin na sekretary ng DILG. So ito, i-play po natin. Gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan muli ng pwesto sa gobyerno si dating Interior Secretary Benhur Abalos sa gitna ng umuugong na balasahan na naman sa gabinete ng Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Marcela Lili. Marcel, bakit gustong pabalikin ni PBBM sa gobyerno si Abalos? Jiggy, malinaw din naman doon sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na sa kanyang paningin, hindi rin matatawaran yung kakayahan nitong si dating Interior Secretary Benhur Abalos, kaya gusto niya itong ibalik bilang isa sa kanyang mga opisyal sa pamahalaan. Ang sinasabi nga ni Pangulong yan ang pinakamagandang idea, ang ibalik si Secretary Benhur Abalos sa gobyerno ni PBBM at sana maibalik siya mga kababayan bilang sekretary ng DILG ulit. Para na sa ganon yung mga pugante na nagtatago, maaresto na, mahuli na. At alam naman natin na mabilis talagang gumalaw etong si Secretary Benhur Abalos. Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman daw ibig sabihin na porque muli niyang i-appoint, hahanapan ng posisyon itong si dating Secretary Abalos, meron nang mawawala ng pwesto sa gabinete. Pwede daw niyang hanapan ng posisyon nito para patuloy na makatulong sa gobyerno. Matatandaan kasi natin, Gigi, na tumayo o nanilbihan bilang Interior Secretary itong si Benhur Abalos. Pero kinailangan niyang bumaba sa pwesto dahil nagdesisyon ito na tumakbo sa pagkasenador noong nakaraan na midterm election. But this is still under the alliance of President Marcos. Kasama siya doon sa mga inendorso ng Pangulo. At ngayon nga, gusto niya itong ibalik sa posisyon. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. I'll be very candid. I'll be very frank with you. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean it necessarily means that somebody else has to be. It's not a zero-sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else. At ibig bang sabihin ito, Maricel, ay tuloy-tuloy ng balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos? Tanggalin na yung mga tamad dyan. Yun yung pinakamainam. Tanggalin na yung mga tamad dyan at palitan ng mga masisipag. Lalo na yung puro papogi lang. Dapat tanggalin na yun at ipalit na yung masigasig. Jiggy, matatandaan nga natin na bago pa lumipad patungo ng Russia, itong si Pangulong Bongbong Marcos, umugong na nga yung mga bali-balita na baka magkaroon ng balasahan sa gabinete. At sinasabi doon sa mga initial na report, kasama daw doon sa mababago sa pwesto si Health Secretary Ted Herbosa na mapapalitan di umano ni dating Health Undersecretary Vergeire. Tapos nabanggit din yung mga pangalan ni Secretary John Vic Remulla ng DILG na maililipat daw sa ibang ahensya. Kasama rin dyan sina DPWH Secretary Vince Tison at maging yung economic team ng Pangulo. Pero alam mo doon sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa media interview ng media dyan sa Russia, sinabi ng Pangulo. Kasi mga kababayan na lumalabas kasi, etong si si DPWH Secretary Vince Tison, ibabalik ulit kung saan siya masaya. Which is mga kababayan dun po sa DOTR. Tapos ito daw pong si John Vic Remulla ilalagay sa DPWH mga kababayan. Tapos etong si former DILG Secretary Benhur Abalos ibabalik sa DILG. Yun po yung mga bali-balita mga kababayan. Pero sana mangyari nga.
Mulo na counterproductive kapag nagkaroon siya ng balasahan sa gabinete. Balasahan, ibig sabihin at least 2 yung mababago daw doon sa posisyon ng gabinete. Ang sinasabi kasi ng Pangulo, kumbaga nakabisado na nung kanya mga kalihim yung trabaho sa kani-kanilang mga kagawaran. Kapag pinalitan na naman niya yung mga appointee doon sa mga departamentong yon, parang back to zero. Mag-aaral na naman sila Tama. kung ano na naman yung gagawin doon sa mga kagawaran na yon. So sa tingin niya, hindi ito kailangan, pero gaya rin ng sinabi niya, ipapasok niya sa hanay ng pamahalaan si dating Secretary Benhur Abalos. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. It's counterproductive. You know, what you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. Tama. May point din si Presidente. Marcel, may mensahe bang Pangulo sa bagong liderato ng Senado? Yes, Jiggy, umaasa ngayon si Pangulong Marcos na magiging smooth sailing. Magagawa na daw ng mga senador yung kanilang trabaho bilang mga mababatas ngayon na malinaw na kung sino ang tumatayong Senate President. At yan nga ay si Senator Sherwin Gatchalian. Sabi ni Pangulong Marcos, 2 puntos kasi yung inaalala niya rito sa mga priority bills. Kaya gusto niya talagang maayos na yung Senado. Una, yung mga panukala na nakapasa na sa Kamara pero hindi pa rin nakakalusot sa Senado. At pangalawa, yung mga panukala na kailangan na raw maisa batas dahil makakatulong ito para tugunan yung problema sa oil crisis na dulot nga ng sigalot dyan sa Middle East. So ngayon na naging malinaw na ang leadership ng Senado, sana raw maging maayos na ang takbo ng mataas na kapulungan. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Tama! Senado. And that they can tear Kaya nga mensahe natin kay Alan Peter Cayetano, kaysa maging greedy siya, kaysa maging maging bitter, mga kababayan, dahil nga hindi matanggap yung pagkatalo, pinaka dapat niyang gawin, much better na magtrabaho na lang siya. Para kahit papaano may magawa naman siya. At hindi naman lugi ang mamamayang Pilipino na nagpapasahod po sa kanya. Mahirap naman noon na pinapasahod siya ng taong bayan, pero saglit na magtrabaho siya, ginugulo niya pa yung Senado at ginugulo niya yung kanya mga kasamahan para hindi makapagtrabaho. Kaya nga mas maganda, kung ayaw magtrabaho ni Alan Peter Cayetano, much better manahimik na lang siya. Pero kung siya naman, mga kababayan, ay may hiya naman sa taong bayan, mas maganda magtrabaho na rin siya. take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority. At Maricel, anong pananaw ng Pangulo dun sa mga impormasyon na si Senator Escudero na pipisil na maging presiding officer sa impeachment trial dyan sa Senado? Wala namang nakikita na problema si Pangulong Marcos, sakali raw na matuloy na si Senador Chis Escudero nga ang maitalaga bilang presiding officer doon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mismo si Kasi mga kababayan, alam nyo ba kung bakit si Senator Chis Escudero yung dapat maging presiding officer diyan po sa impeachment ni Sara Duterte? Dahil unang-una, mga kababayan, abogado po siya. Pangalawa, meron po siyang karanasan, mga kababayan, doon sa mga nagdaang impeachment na pwede niya magamit kung sakali na siya po ay uupo bilang presiding officer. At ako, naniniwala ako na magagawa niya naman ng tama yan dahil nakabantay ang mamamayang Pilipino sa lahat ng gagawin nila once na umusad na etong impeachment ni Sara Duterte. PBBM yung nagsabi na may kakayahan naman ang senador na pangasiwaan itong impeachment trial kung sakali at sinight pa nga niya na si Senator Chis din naman daw yung in charge noon doon sa paglalatag ng rules sa impeachment at ito rin naman daw yung inadopt hanggang ngayon. Tama. So hindi niya kino-question yung nangyari before na pagbatikos dito kay Senator Chis Escudero. Matatandaan kasi natin na nabatikos siya doon sa terminong
forthwith dahil ang bagal daw na tinugunan itong impeachment proceedings nung nakaraang taon. Pero malinaw na rin naman yung naging desisyon ng Korte Suprema dyan. Hindi rin naman daw si Senador Cheese ang dahilan kung bakit naantala yung naunang impeachment trial. Pero nilinaw din ng Pangulo na kahit anuman ang maging desisyon ng mga senador, sino man yung italaga nila bilang presiding officer, nakahanda naman daw siyang suportahan ito. Naritong sinabi ng Pangulo. Tama. Kasi kung tutuusin mga kababayan, marami ding pwede eh. Una, si Senator Kiko Pangilinan. Abogado din yun na may karanasan din mga kababayan sa paghawak ng impeachment dahil nga naging hurado din yon nung panahon mga kababayan na nagkaroon ng mga impeachment trial dyan po sa Senado. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision, and that had nothing to do with Senator Cheese. I will support whoever the Senate chooses. Tama. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. At kaugnay nung pagbisita ng Pangulo dyan sa Russia, ano ang napagkasunduan at natalakay nila ni President Putin? Ilang puntos, Jiggy. Una, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroong 24 na Filipinos na mapapalaya mula sa detention dyan sa Russia. Kinausap daw kasi ni President Marcos itong si Russian President Vladimir Putin na baka pwedeng i-follow up yung kaso nitong 24 na ito na pag-alaman daw ni President Putin na wala pa naman talagang formal charge na nayahain laban dito sa 24. Kaya hinayaan niya na ito na mapalaya. Ang sabi kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kaniyang media interview, baka ngayon maka-start na yung pagproseso para makabalik ng Pilipinas yung 24 na Pinoy. Pangalawa, sinabi rin ng Pangulong Marcos na open daw ang Russia para dun sa pag-explore nung pagiging non-traditional source natin ng petroleum products, ng enerhiya. Kasi matatandaan natin, nung kasagsagan ng oil crisis, nakakuha na rin naman tayo ng supply ng petrolyo mula sa Russia. Pero kasi ang utos daw niya kasi doon, tingnan kung ano-ano mga bansa yung pwedeng makapagbigay ng petroleum products sa atin. So walang malinis na sistema. Ngayon daw, inaayos na nila ang sistema para maging non-traditional source na talaga natin ang Russia. Wala pa daw konkreto na agreement pagdating naman doon sa business sector, pero simula pa lang daw kasi ng pakikipag-usap ito ng Pilipinas sa Russia. Ang importante daw ngayon, natukoy na kung ano-anong sector pwedeng palawakin yung cooperation when it comes to business at kasama na nga dyan yung agriculture at iba pang mga industriya. Suportado rin ng Pangulo. Isa sa pinakamahalaga mga kababayan, yung agriculture dito sa ating bansa para matulungan yung mga kababayan po nating magsasaka. Di po ba yan yung isa sa pinakamapapalawak dito po sa pag-uusap ng Pilipinas at saka po ng Russia? Kung sakaling matuloy yung tinatarget na magkaroon na ng direct flight ang Pilipinas sa Russia kasi makakatulong ito sa tourism. Pero mas importante daw ngayon, paramihin muna yung flights kasi mas concerned daw ito para mas marami yung makabiyahe to and from Russia at saka Pilipinas patungo doon sa Russia. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. So sana mga kababayan, no? Si Secretary Benhur Abalos maibalik na po sa gobyerno ni PBBM kasi alam nyo, nung sekretarya ng DILG, napakalaki po talaga ng ambag niyan sa gobyerno ni PBBM. Nakakapanghinayang lang kasi hindi po siya nanalo nung 2025 midterm election. Pero ang mahalaga ngayon mga kababayan, magbabalik na sa gobyerno ni PBBM. Ito pong si Secretary Benhur Abalos. At saka ang isa pa dito mga kababayan, kita nyo yung naging bunga ng pakikipag-usap ni PBBM sa bansang Russia. Kita nyo kung ano yung naging resulta. Mapapalaya yung 24 kababayang Pilipino po natin. At the same time, mailalagay na po sa tama yung pag-angkat natin ng crude oil dito po mga kababayan sa Russia. At hindi na po tayo aasa na lamang sa isang source kung saan tayo kumukuha ng crude oil. Katulad nung nakagisnan po natin, which is dito po sa Iran mga kababayan. Ngayon, may iba na tayong bansa na mapagkukunan. Kaya nga napakalaking bagay itong ginawang ito ng ating mahal na presidente. Ano po, so kayo,
Mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin at pinag-usapan po natin. So comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito mga kababayan.